Magandang araw mga ka-Infinity! Isang bagong kabanata na naman ng ating kwento ang ating matutunghayan ngayon. Pero bago natin ito ipagpatuloy, atin munang balikan ang mga mahahalagang pangyayari sa ating kwento. Unti-unting umayos ang takbo ng buhay ni na Angelica. Nakilala ng dalaga si Brian, ang binatang milyonaryo na nagpakita ng interes sa dalaga. Ngunit dahil lapitin ng babae at tunay na playboy ay nainip ang binata at agad tinanong ang dalaga kung mahal ba siya nito. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ni Brian ay naranasan niyang ma-reject, kaya naman iniwan niyang mag-isa sa restaurant sa Angelica. Dahil na rin sa matinding pagkagusto ni Brian, kaya muli niya itong sinuyo at sa pagkakataong iyon ay pinagbigyan siya ni Angelica. Maging maayos kaya ang takbo ng buhay pag-ibig ni Angelica? Ating tunghayan sa pagpapatuloy ng ating kwento. Isang araw nagkaroon sila ng pagtatalo. Nahuli niya ang nobyo na may kausap na ibang babae. Malalagkit ang tinginan nila at hindi siya pwedeng magkamali. May namamagitan sa kanila. Palikero ang naging kasintahan niya. Sinuyo siya at nakumbinsi na ang kausap niya kanina lamang ang unang lumapit sa kanya. Sino ba namang di matutukso kung manok na ang lumalapit sa palay, di ba? Wika ni Brian. Maganda, sexy at mestiza ang babae na mukhang mayaman. Panay ang Ingles habang kinakausap at nakikipagharutan kay Brian, bagay na ikina-insecure ng dalaga. Ganda lang at katawan ang meron siya. Subalit ang estado sa buhay ay hindi nababagay sa kanyang boyfriend. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral kaya nagsawalang kibo na lang ang dalaga at nanahimik para matapos na ang gulo sa pagitan nilang dalawa ng nobyo. Nagpahatid na siya sa kanilang tirahan. Ipagbubukas siya ng kotse ni Brian, subalit sa halip na tuluyang buksan ang pinto ng magarang kotse, bagkus isinara niya ito at isinandal ang kasintahan. Niyakap na mahigpit at anyong hahalikan nang bigla siyang sinampal ni Angelica. Isang malakas na sampal ang lumapat sa pisngi ni Brian kung kaya't nagdilim ang paningin ng binata. Akmang gagantihan niya ang dalaga nang may biglang humawak sa kanyang mga kamay. Ang babae hindi sinasaktan. Kung ayaw mo na, just let her go. Matigas ang tinig ng lalaki. Nakaramdam ng kaligtasan si Angelica namang sandaling iyon. Dumating ang isang knight in shining armor sa buhay niya. Ang tagapagtanggol ni Angelica ng mga sandaling iyon ang napagbalingan ni Brian. Yabang mo ah, sino ka ba? Girlfriend ko ito, ano ba pakialam mo? Galit na tinik ni Brian. Wala akong pakialam sa'yo, pero itong babaeng sasaktan mo ay magiging kargo de konsensya ko. Kung di ko ililigtas sa mga tarantadong katulad mo, huwag mong samantalahin ang kahinaan niya. Hindi porket hindi niya kayang lumaban, sasaktan mo siya. Pagtatanggol ng makisig na binata. Pikon na pikon si Brian, kaya hindi napigilang suntukin ang misteryosong lalaki. Nagpalitan silang dalawa ng mga suntok at takot na takot si Angelica na pilit silang inaawat. Tama na Brian, ano ba? Tama na, magsitigil kayo! Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makahingi ng tulong ay duguan na ang mukha ni Brian. Mahusay pala sa karate ang maginong binata. Taas ang kamay ni Brian, palatandaan ng pagsuko sa kalaban. Babae lang pala ang kaya mo eh. Wika niya. At dali-daling tumalikod si Brian at sumakay sa kanyang kotse. Mula sa ilaw ng sasakyang iyon ay naaninag ni Angelica ang mukha ng lalaki. Makisig, guwapo, bagay na bagay sa kanyang mukha ang balbas nito. Sa susunod, mag-iingat ka. Pumili ka ng lalaking mamahalin ka ng totoo at hindi ka babastusin. Sabay talikod ng misteryosong lalaki na hindi man lang niya nakuha ang pangalan. Tanging salamat lang ang nasambit niya. Pumara na siya ng taxi at nanlulumo ang dalaga na inihiga ang pagod na katawan sa malambot na higaan nang makarating sa kanilang bahay. Kinabukasan ay kinuwento niya kay Aling Merced ang buong pangyayari. Alalang-alala ang ina. Tila isang batang inagawa ng laruan si Angelica ng mga sandaling iyon. Napamahal na rin kasi sa kanya si Brian.
Pero naisip niyang magiging miserable ang buhay niya kung ito ang magiging asawa niya. Ramdam din naman niyang minahal siya ng binata, pero alam niyang may kulang. Hindi siya kayang ipakilala sa mga magulang ito dahil mahirap lang siya. Sumagi sa isip niya ang ama. Noong bata pa siya, lagi siyang pinaalalahanan na kung magkakaroon ng manliligaw ay siya dapat ang unang makakakilala at nang makilatis niya ito. Lalong nakaramdam ng habag ang dalaga. Wala sa tabi niya ang kanyang ama na sana'y magtatanggol sa kanya. Mabuti na lang at nailigtas siya ng di kilalang lalaki. Hindi niya makakalimutan ang mukhang iyon. Kung sakaling makita niyang muli ay madali niyang makikilala ito. Kailangan na nating humanap ng bagong tirahan, anak. Wika ni Aling Merced. Kinabukasan, naroon si Brian. Katulad ng dati, sinusuyo na naman ang dalaga. Dala-dala ang maraming bulaklak, subalit nagpasya si Angelica na huwag tanggapin iyon. Tinapos na niya ang ugnayan nilang dalawa. Ngayon lang naging talunan si Brian. Ngayon lang niya hindi nakuha ang babaeng naging kasintahan. Ngayon lang niya naranasang naunahan siyang makipag-break at talikuran. Nagpupuyos ang galit subalit walang nagawa kundi umalis. Ngayon lang siya nabigo at hindi niya matatanggap iyon. Muling naghanap ng trabaho si Angelica. Hindi na siya nagbalik sa pagmamodelo sapagkat kaibigan ni Brian si Mr. Chuba at tiyak niyang kayang kontrolin ni Brian ang lahat. Nakita niya sa isang advertisement na nangangailangan ng household keeper ang M&D Hotel. Kabubukas lang nito kaya maraming trabaho ang inaalok. Kaya lang, nakapag-hire na ito ng mga empleyado at ang posisyong iyon na lang ang bakante. Hindi naman siya pwedeng maging front desk receptionist dahil hindi niya natapos ang kanyang kursong tourism. Bagay na kanyang pinanghihinayangan. Kahit anong trabaho basta marangal ay papasukin niya. Dahil mabuting anak na ang hangarin lang ay makatulong sa pamilya. Biyaya ng matanggap sa lahat ng pinag-a-applyan. Congratulations! You are hired! Wika ng head sa HR department ng nasabing hotel. Kinabukasan ay maagang gumising si Angelica at excited sa bagong trabaho. Suot ang bagong uniforme na issue sa kanya. Kung tutuusin, hindi bagay sa mukha at tindig niya ang maging tagalinis ng hotel na iyon. Subalit dahil natatakot na mauubos ang kaunting naipon ay sinunggaban ang trabaho. Umaasa rin naman ang dalaga na baka sakaling magkaroon ng bakanteng posisyon at kung sakali ay saka na lang siya lilipat ng ibang departamento. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay ang makapagtrabaho. Masayahin at palangiti ang dalaga. Lahat na makasulubong ay binabati niya kahit pa ang gwardyang nagbubukas ng pinto para sa kanya. Maayos niyang ginampanan ang kanyang trabaho. Maganda ang dalaga pero walang arte sa katawan. Wala siyang keme pagdating sa mga gawain, bagay na ikinatuwa ng mga empleyado doon. Ilang minuto na lang ay malilate na siya sa trabaho, kaya naman nagmamadali na makapasok agad. Ang mga paa niyang kanina lamang ay nag-uunahan ay biglang napahinto sa paghakbang. Familiar ang tindig ng lalaking nakatayo sa may elevator ng gusali na tumitingin sa kanyang wristwatch. Tila may hinahabol at naiinip sa pagbubukas ng elevator. Papalapit siya ng papalapit sa kinaroroonan ng lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mga bigoting iyon, ang noong medyo nakakunot, ang matangos na ilong. Ito na iyon, ang misteryosong lalaki na nagtanggol sa kanya ng gabing muntik ng mapahamak kay Brian. Pagbukas ng elevator ay kasunod niyang pumasok ang kanyang knight in shining armor. Ngayon lang niya ito nakita na malapitan at maliwanag ang ilaw. Hindi siya makapaniwala na nakikita pa niya ang lalaking ito. Tila tulala sa kilig si Angelica ng umagang iyon. Hindi ito nakaligtas kay Leia. Ang katrabaho niya kanyang nakagaanan na ng loob. Hoy! Anong meron? Bakit parang tulala ka dyan? Wika ng kaibigan. Alam mo bang may nakasabay ako sa elevator? Isang sobrang gwapong lalaki. Parang anghel na bumaba sa langit.
Siya ang matagal ko nang hinahanap. Habang nakapikit na ninanamnam ang sandaling kasama niya kanina. Isang malakas na tapik sa balikat ang kanyang naramdaman. Frenny, gutom lang yan. Halika, magmerienda tayo. May baon kayo akong pansit. Wika ni Leia. Napakamot na lang siya sa ulo at nakangiting sumunod sa kaibigan. Araw-araw ganoong oras ay binabantayan niya ang lalaking nakasabay niya sa elevator. Nagbabakas sakaling makasabay niya itong muli. Subalit lumipas ang ilang araw at linggo, hindi na niya ito nakita. Matapos ang ilang buwan ay nagulat siya nang minsang sa kanyang pagmamadali sa paglalakad ay nasagi niya ang lalaking kanyang hinahanap. Kasabay ang kanyang kaibigan. Mabilis siyang nagsorry at ang kanyang kaibigan naman ay nagbigay galang sa binata. Good morning po, sir! Nagdulot ng kilig sa puso ng dalaga ang nangyari. Dali-dali siyang hinila ng kaibigan papalayo. Ano ka ba? Siya ang may-ari ng hotel nito. Namilog ang kanyang mata sa pagkamangha. Hindi niya akalain na ganong kayaman ang nagtanggol sa kanya. Nabubukol ang kanyang dila sa pagkukwento sa kanyang ina kung sino ang nagmamay-ari ng hotel na kanyang pinapasukan. Lalo siyang naging excited na pumasok ng mas maaga. Isang araw, tambak ang maraming trabaho sa hotel. Marami ang naging guest kung kaya kailangan ni Angelica na mag-overtime. Isa-isa niyang nilinis ang bawat kwarto. Napansin din niyang bukas pa ang opisina ng binata. Maya-maya pa ay lumabas ito sa kanyang silid. Binati siya at sinabing, "Di ka pa ba uuwi? Gabi na. Delikado sa isang babae ang magbiyahe lalo na at gabi. Umuwi ka na at bukas mo na yan ituloy." Mahinang wika ng amo. Likas pala dito ang pagiging maginoo. Okay lang po, sir. Okay lang po, sir. Tatapusin ko lang po ito. Sabay ngiti ng dalaga. Napakunuot ang binata at tila ba nag-iisip. Pilit inaalala kung saan niya nakita ang dalaga. You look familiar. Nagkita na ba tayo? Tanong nito. Ngumiti si Angelica at tumango. Opo, sir. Opo, sir. Ako po yung babaeng pinagtanggol nyo sa boyfriend ko ng bastos sa akin ng gabing yun. Maraming salamat po ulit, sir, ha? Oo, ikaw yun. So, kamusta yung boyfriend mo? Nasaan na siya? May pagtataka sa mukha ng binata. Mukhang mayaman ang boyfriend niya at siya naman ay sosyal na sosyal nung makita niya. Subalit, bakit narito ito ngayon? I'm sorry kung naitanong ko. Wika ng binata. Mahabang kwentuhan po ito, sir. Nakangiting wika ng dalaga.